surrender ourselves to you. Um, May you mold us to the people and servant us to be. In Jesus' name, we pray. Amen. So, once again, good morning po sa ating lahat. Good morning, Pastor Rory, Sister Pinette, and Brother Virgil. The title of our devotion today is Visions Becoming Reality. So, yun po yun, yung scripture that was given po sa ni Pastor Oswald po sa kanyang devotion na shinare niya para sa atin, para pag-aralan din po natin is from Isaiah 35 verse 7. And the title po is Visions Becoming Reality. So, yung pong binigay dito ay verse 7 lang. Pero maiksi lang naman po yung Isaiah 35. Kasi po yung mga visions na to nakasulat po dito ay they are really impossible in our human mind. Pero it can become reality po once we surrender everything to God. So, Tagalog naman po tayong lahat and I want to read it po in Tagalog. Sa verse 7 po ang sabi niya, ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Pero yun lang po yung verse 7 and let me read po yung the whole chapter pero kasi ang ganda po. Muling sasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang. Namumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon. At mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. So these are very encouraging word po sa para sa akin. Lalo na po sa mga panahon ngayon ng mga gyera at napapalibutan po ng mm, mga kaaway po Lord, na, may mga missiles na mga lumilipad, ganyan po. Sa verse 5, ang sabi po, ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Very impossible po sa paningin ng isang taong tulad po natin. Sa verse 6, ang sabi niya, ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ito po yung scripture natin. Ang nakakapasong buhanginan dito po sa Kuwait ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Tatapusin ko po pa kasi maganda po. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpuri. Pagharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. So, these words po ay talaga namang totoo na it is really impossible to become reality. But they are the visions given to us by God. So, kung meron man pong mga vision na binigay ng Lord sa atin, we will just believe, have faith, and surrender to God. And those visions given to us by God, natulad po nung mga sinabi dito na sa verse 3, inyong palakasin ang mahinang kamay, patatagin ang mga tuhod na lupaypay. So, there are times po na napanghihinaan na tayo ng loob. Oh, really? Mangyayari ba yung vision na binigay sa akin ng Lord? Pero ang sabi, ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Yung po yung very encouraging po na sa gitna po ng mga giyera na to, yung bang
parang hindi lang para matatakot ka talaga, pero ang sabi niya, lakasan mong iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. So, from the title po ng ating devotion ngayon, ang sabi, Visions Becoming Reality. So, although may idea po tayo kung ano po yung vision, ano ba yung vision na yon, still, hinanap ko pa rin po kung anong ibig sabihin ng vision. So, vision means the faculty or state of being able to see, the ability to think about or plan the future with imagination or vision. So, I believe po na mm, tayong lahat, tayo pong apat na nandito, even or tayo pong tatlo na lang po ang natira. So, even those, yung mga kasamahan po natin dito sa Daybreak, ay may mga vision din po na binibigay ang ating Panginoon. So, ang vision po, binibigay po sa atin ng Lord. Pero ang sabi po nga niya sa verse 7 is um, parts. Parts. Yun po yun. Yung tigang na tigang ng lupa. Ang sabi niya, ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Ang tigang. Tapos, ang sabi po dito, yung hinanap ko po na meaning is extremely dry, especially due to the lack of moisture like rain or very thirsty. It can refer to land or plants that are dried out by heat or sunlight, or to a person who is very thirsty. So, dito po sa Kuwait, kitang-kita po namin yung mga natutuyong mga halaman po dahil nga sa wala pong ulan. Pero it also describes a person na wala pong nanggagaling na anointing or sa Lord or walang presence ang Lord na yun lang po. Kung wala tayo sa Diyos, magiging tigang po talaga tayo, magiging ikukumpara po talaga tayo sa isang tigang na lupa or a very thirsty soul na hindi na nakakapagsimba, hindi na nakakapagdasal, hindi na nakakapagbasa ng salita ng Diyos. Wala pong ibang pupuntahan yun kundi maging tigang na kaluluwa na lang. So, um, I can relate so much with this parts land, a desert, a dry land, where I am living now. So, how can a desert become a pool? Pero ang title po ng devotion natin this morning is Visions Becoming Reality. So, paano na po kaya magiging isang lawa ng tubig ang isang nakakapasong buhanginan na ngayon? Sabi ni Brother Virgil kanina, mainit daw po sa Pilipinas. Ganun din po dito sa amin at syempre, disyerto po ito, mas mainit pa po. So, how can this vision become a reality? Na yung isang nanlulupaypay na po na kaluluwa ay magkakaroon pa rin po ng kalakasan na ang sabi nga dito sa verse 10, babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit at pagpupuri. Pagkaharian sila ng kaligayahan, ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. So, napaka-imposible po yon kung tignan natin na yung parts land, yung disyerto po ay maging lawa ng tubig. Pero ang sabi po ng title is Visions Becoming Reality. So, for me, this is impossible that the desert can become a pool, but it can become a reality if God will pour out a heavy rain. So nakikita rin po namin na kapag sobra pong lakas ng ulan, nagkakaroon din po ng mga tubig sa disyerto. For the vision to become a reality, it will all depend with God. So, hindi po dahil sa kagustuhan natin or kapangyarihan kung meron man tayo, ay magiging full po yung desert. But it all depends on God. Kasi sabi po sa Mark 10:27, Jesus looked at them intently and said, humanly speaking, it is impossible, but not with God. Bakit po? Sa Jeremiah 32:27, ang sabi po, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? So, maging mahirap ba sa Diyos na yung
na nakakapasong buhangin ay magiging lawa. So dito po nakita ko rin po na yung mga tao ba na masyado ng tuyong-tuyo na hindi naniniwala ng Diyos ay bibigyan din ba sila ng ng ulan o moisture para malalaman nila kung sino yung Panginoong Diyos upang ang natutuyong buhangin dito ay magiging lawa po. So, ang sabi ng Lord, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? So, kung magpe-pray lang po na maging reality po na maliligtas din po yung mga tao na hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, lalo na po dito sa mga tao dito sa amin na hindi po talaga sila naniniwala dahil nga po Muslim sila po. Pero our vision can become a reality. Life and believe that the vision God has given us can become a reality. Will a parched land or desert place like here in Kuwait become a pool? Yun pang mga tao na hindi pa nagsusurrender ng kanilang buhay sa Diyos at tuyong-tuyo, tigang na tigang, tuyong buto tulad po ng mga nakasulat sa Book of Ezekiel. Pwede po, it all depends on God because with God, nothing is impossible. So, there's nothing too difficult with God. If God wills, it will really happen. So, next slide po. Yan. We will always have a vision of something before it actually becomes real to us. When we realize that the vision is real, but is not yet real in us, Satan comes to us with his temptations. And we are inclined to say that there's no point in everything to continue. Instead of the vision becoming real to us, we have entered into a valley of humiliation. So, yun po yun. Yun po kayang mga kasamahan ko, makikilala-kilala kaya nila ang Panginoong Diyos. Ano kaya ang pwede kong gawin? So, dahil po napakahirap po mag-share ng Word of God, dahil pwede kang matanggalan ng trabaho, pwede kang mapauwi. So, pwedeng sabihin ni Satan na it will never happen. Um, uh, Better stop it. Pwede pong ganon. Or doon po sa mga mahal natin sa buhay, na katulad po ni Iris na hindi po naniniwala sa Diyos, na matagal na natin pong ipinagdadasal ang kanyang kaligtasan. Pinagdadasal din po namin ang mga kaligtasan ng mga tao dito na hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. So, Satan can lead us to stop the vision and it will never become to reality. Nasasabi niya, oh, wala nang pag-asa yan, huwag mo nang gagawin yan. Pero kung magdidepende lang po tayo sa Panginoon, the temptations and words of Satan will never hinder our visions to become a reality. Ang sabi nga dito, instead of the vision becoming real to us, we have entered into a valley of humiliation. Hindi naman talaga yata pwede. Matigas naman talaga ang ulo ni Iris or yung mga tao dito ayaw naman nila talaga maniwala or yung mga ibang kamag-anak ko, yung mga kamag-anak nyo rin po, talaga namang ang titigas nila. Pero kung ano man po yung sinasabi ng isip natin, na it could be na binubulungan din ng demonyo, for our vision to become a reality that all the people, kasi po ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world. The world means include everyone po, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. So huwag lang po natin pakinggan minsan yung sarili natin na, oh, na matagal ko na siyang pinagdadasal, hindi naman siya naniniwala. Or, napakahirap naman ito. Siguro, hindi ito will ng Lord. So, matatalo po. The vision cannot become to reality. But if we will not stop, but we will continue on, truly the parched land can become a pool. Next slide po, Pastor. Ang sabi po dito, life is not as idle ore, but iron dug from central gloom and battered by the shocks of doom to shape and use. So, tinagalog ko po ito sabi, ang buhay po ng isang tao ay hindi katulad ng isang minahan ng ginto na hindi nahuhukay, na walang pakinabang.
Pero isang iron po na isang hinukay sa kailaliman po na sometimes it is battered by the shocks of doom. No, kung ano ba yung battered, ang sabi po sa nahanap ko po sa Google is strikes many times to destruction. So, katulad po ng isang bakal, pinupukpok po yan to shape it into a shape that can be used. So, ganyan din po yung buhay natin na akala natin dahil nasasaktan tayo, ayaw naman nilang maniwala sa Panginoong Yesus, maski na yan ay pinagdadasal natin, pero we will be struck many times na parang mawawalan ka na ng pag-asa, nasasaktan ka, pero those are the times na hinuhubog na pala tayo ng Panginoong Hesus para maalis yung laziness natin, yung complacency natin, para maalis din yung mga kayabangan natin. Then, God can shape us so that He can use us the way He wants to use us. So, yun po yun. Next slide po, Pastor. Yan. God gives us a vision and then He takes us down to the valley to batter us into the shape of that vision. So, ibibigay po sa atin ng Lord yung isang vision. Tulad ko po na I need to go to Russia and Ukraine. Oh, pero napakarami pong hirap bago makakuha ng visa, paano magkaroon ng pera, paano makapunta. So, yun po yun, the valley, to batter us. Yun, para mapukpok po tayo na maituro niya na itatama po niya yung buhay natin, yung mga plano natin, para po magiging fitted tayo sa vision na magiging reality. Tulad po ngayon, meron po kaming mga vision na pupunta po kami ng Dubai, and in Dubai, doon po magkakaroon po kami ng Holy Spirit camp to prepare us first for 3 days. Then pupunta po kami sa Israel. Mag-join po kami sa Shalom Jerusalem to pray for the land, for the peace of Israel. At saka po magiging encouragement sa mga widows, sa mga orphans, and even to the churches who are nagiging part sila na po sila, nadi-discourage na po sila. So it is in the valley that so many of us give up and faint. So dahil po na-reject po yung visa ko sa sa Dubai, it could be na it's time for me to faint. Pero ito po yung lesson na very timely na binigay sa akin ni Lord na i-share ko din po sa inyo na it's not time for me to faint now. So re-apply po ulit kami today. Magre-reapply po kami ng visa ko para makapunta po kami sa Dubai para ma-prepare po kami in going to Jerusalem po. So, ganun din po, if you have any vision given by God, there will come a time na parang ma-discourage tayo, pero let's not give up po. Every God-given vision will become real if we only have patience. So, patient lang po muna. Continuous prayer po sa mga hindi pa nananampalataya ng mga kamag-anak natin, mga mahal natin sa buhay, tulad po ng manugang ko po na si Iris. Tapos, patience lang po para mag-reapply po ng visa sa Dubai. And then, we will go finally to Jerusalem po na maski na konti po yung pera, we pray that God will multiply and it will be enough. Na po maraming takot dahil po sa critical na condition, we will continue on praying. If it is God's will, the vision that God has given us, it will really become to reality as we surrender the vision to God. Just think of the enormous amount of free time God has. He is never in a hurry, yet we are always in such a frantic hurry. So, nangyari po din sa akin yan. May frantic hurry din po ako. Ako, wala pa akong visa. May ticket na ako. Ano pang gagawin ko? Mag-impake pa ako. May pasok pa ako. Yung mga ganun po. Pero ang sabi po dito, while still in the light of the glory of the vision, we go right out to do things, but the vision is not real in us.
So, marami po tayong ginagawa tulad po ni Moses. Sinabi po ng Panginoon na siya yung magiging leader. Pero hindi pa po perfect time noon. Nagpunta na po siya as peacemaker nung dalawang nag-aaway po. Isang Egyptian, isang Israelita. Ang nangyari po, napatay po niya yung Egyptian at ibinaon. May nakakita. So, nung nalaman na alam pala ng tao yung ginawa ni Moses, tumakas po si Moses. So, marami na po tayong ginagawa na hindi pala yun yung will ni Lord. So, dapat, with that vision to become a reality, we must continue on praying and let's say, let the Lord's will be done po. So that the vision that God has given us will not be hindered to become a reality. Next slide na po. God has to take us into the valley and put us through fires and floods to batter us into shape until we get to the point where He can trust us with the reality of the vision. So, yun po yun. Yung vision ko po noon, napupunta po ako ng Russia. Marami po kaming pinagdaanan dahil mahirap po talaga yung pumasok sa Russia. Pero, dumating man po yung mga fires and floods, yung mga finances, yung mga visas, that was the time that God was shaping us so that He can trust us with the reality of the vision to really happen. And it did so. So, ganun din po ngayon sa pagpunta po namin, pag-join namin sa Shalom Jerusalem, marami man pong hindrances, but it's time now to be surrendered to God, to humble ourselves na kung gusto niya, He will make a way where there seems to be no way kasi sa Kanya po, nothing is impossible and nothing is too hard for Him. So, ever since God gave us the vision, He has been work. He has been at work. So, kung ano man po yung vision na binibigay ni Lord, siya po ay may ginagawa at wag na ho tayong, ang sabi nga in words, wag nang makisawsaw sa Lord. Let Him do His way. He's getting us into the shape of the goal He has for us. And yet, over and over again, we try to escape from the sculptor's hand. Yun po yung potter's hand kanina na ating pinakinggan na awit. In an effort to batter ourselves into the shape of our own goal. So dapat, wag ho natin pagkikialaman yung gusto ni Lord. Wag na nating ipilit yung ating own goal. It should be only God's goal. It should be only His vision so that it can come into reality with success that glorifies God. Next slide po, Pastor. Yan. So the vision that God gives is not some unattainable castle in the sky, but a vision of what God wants you to be down here. So, hindi naman talaga yung nandyan na sa langit yung ating gagawin na napakahirap abutin at gawin. Pero yun pong posible pong nagagawa dito sa lupa. Allow the potter to put you on his wheel and whirl you around as he desires. So, yun po yun. The wheel and the world around me now is praying na mabigyan po ako ng visa to enter Dubai again kasi nanggaling naman na po ako dati doon and then nanggaling na rin naman po ako sa Israel na kung it is His vision for me to go there ay it will be done po. And whatever is His desire and His will should be done. Nevertheless, His will be done, not mine. Then, as surely as God is God and you are you, you will turn out as an exact likeness of the vision. So, hayaan ko lang po ang Diyos ay Diyos at yung ako tagasunod lamang isang servant po niya. At maaring kayo din po, Pastor Rory and Brother Virgil or Sister Pinette, na kung ano man po, or Sister Ofelia, kung ano man po yung mga binibigay ng Lord na vision sa atin, let's surrender to God, leave everything to God, and let His will be done. But don't lose heart in the process. So, yun po yun. Many times ay napanghihinaan po tayo ng loob kung hindi pa po nangyayari. Wala pa kong reality yung vision. Pero at that moment, that will be the time for us to surrender and hold on to God and believe and trust in Him. If you have ever had a vision from God, you may try as you will to be satisfied on
a lower level. But God will never allow it. So, kung minsan po, sige na nga, para maski na lang kung ano na lang yun, mangyayari, yun na lang, yung parang mababaw na lang. Pero ang gusto ng Lord is that vision to really become a reality for His name to be glorified, that all of us will surrender to Him and just believe that whatever vision He has given. Next po, Pastor. Yun. Ang sabi po dito, the wisdom of Oswald is our danger is to water down God's word to suit ourselves. So dapat hindi ho natin ipipilit yung gusto natin para mangyari lang yung gusto natin. God never fits His word to suit me. He fits me to suit His word. So kung how He will fit me, He will refine me. Na alisin po yung mga takot, yung mga worries, yung mga kayabangan so that I can suit to His word to fulfill the vision that God has given me. Yun po yun. Tulad po nung, can you go back one slide po? Yung pong before this slide, yan po. Si Job po, he never give up his faith to God and in the end, he was restored back. At ganun din po sa Acts 14, si Paul po yan at saka si Barnabas na though nasugatan po sila, hinagupit po sila, hindi po sila nag-give up na yung vision for them to declare God's word to the Gentiles really happened. And so the vision became a reality. At so, ganun din po sa atin, kung meron man pong vision na binibigay sa atin ng Lord. Let's wait on Him, let's pray hard, be humble, and let Him shape us first. And then we will be amazed of how God will make that vision He has given us to come into reality. And yun lang po. So I just want to encourage each and every one of us na kung may vision man na binibigay ng Lord, hindi ho tayo mag-faint in the process. Ano man po yung mga blockades at saka hindrances because God will really make it a way because for Him nothing is impossible and for Him there is nothing so hard. Just we will surrender and depend on Him. And every vision He has given to each and everyone, to Pastor Rory, to Brother Virgil, to myself and Sister Ophelia, it will really come into reality. Not for us to boast, but for the glory of God. And that's all po, Pastor Rory. Thank you for letting me share po. Amen. Thank you. For I know the thoughts toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So, Brother Virgil, may I request po that you can pray the closing prayer po. Yes po. Most gracious Heavenly Father, we come to you. Excuse me. Come to you this wonderful Sunday morning in UK and afternoon here in the Philippines, Panginoon. Papasalamat kami as you have promised, whether 2 or 3 are gathered in your name, you are in our midst, O Lord. We thank you for the word that you gave Sister Flora about you, about our resilience, O Lord, our vision in life, that everything will come as far as we are focused on that vision, O Lord. Lord God, we pray for each and every one of us, for Pastor Rory, Sister Flora, Sister Ophelia, and myself, that you will be with us, O Lord. In each of our family, bless everyone, the provision that we need, O Lord, that you are the great supplier, that you are our Jehovah Jireh, O Lord, that you are always with us. Likewise with our sister and brothers who are not with us now, we are praying for them, O Lord, that and all those people who are sick and who are infirm, bless them, O Lord, give them strength, give them all the love that you have for them, O Lord, that you do not want every brothers and sister of us to be sick in their body, O Lord. Give all the miracle that you can give, O Lord. You have done it before, 2,000 years ago, and we have faith and we believe that you can do it again to us this very moment, O Lord.
Help each and every one of us in everything that we do, O Lord. Help us to be mindful of your presence in our lives, O Lord, that all the visions that we have in our lives will be fulfilled, O Lord, as long as you are there with us to guide us and focus our lives to you, O Lord. Thank you for Sister Flora for the wonderful word that you gave her, O Lord, through from the word of Pastor Oswald Chambers, O Lord. Bless each and every one of us as we temporarily part with each other, O Lord, and we'll see again in your perfect time and in your perfect will as your will be done to us, O Lord Jesus Christ. We praise this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 And amen. Sige po mga kapatid, patuloy po tayo po sa panalangin at ipanalangin po natin ang bawat mga napakahalagang punto sa ating pong buhay at sa buhay spiritual na pakikipagpaka. Especially today is Sunday and we pray for the body of Christ. Okay, so let us begin for 1 minute. Let us pray. Let us all unmute and pray and bless the heavens and the rain of God will flow in each body of Christ. For 1 minute. Father God, we bring to you, Lord Pray God, for Lord God, our churches, our Patuloy ministers, po sa inyo. our pastors, O Lord. Kayo, Diyos, Pray ang for siyang them. bawat You will bless each and every one of puso, them, Lord. Panginoon, mga Give let all it the be provisions that they need, O Lord God. Especially pagkakalip those sa loob ng pastors, bawat those state. missionaries being assigned to remote areas, to far from areas, Lord, O Lord. bless the You will listeners, bless the lady, protect them and guide Lord, them. bless the Bless them, O Lord. members, for the young people, In the name of children, Jesus Christ. Be with them, men and always. women. Lord, Amen. yes, Lord God, their heart change, their heart changes. So things, Lord God, everything that we did, that if it is not listening to you, may you, Lord God, and continue to dwell in their life and we have, Lord God, a great experience of transformation. And in Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us continue to pray for our brothers and sisters who are sick for 1 minute. It said in Exodus chapter 25 and 34, worship the Lord your God and his blessing. He will be on your food and water. He will take away your sickness from among you. For 1 minute, let's pray for our brothers and sisters in Christ who are sick. And let us give thanks to the Lord. Lord, patuloy po kami lumalapit po sa inyo. Yes, Lord, really, Papa, Panginoon, ang kagaling niyan sa brothers bawat and sisters who are sick, nasa kapating ng karamdaman. Ang galing mo, Panginoon, yung cancer. Bone cancer be gone right now. touch them with your hands, Lord. Kung may sakit po sa Lord, mga that you are buko, kagaya our po miracle ni God, Lydia, our awesome God. Panginoon, we speak for healing right now in Jesus' name. Yung may sakit po sa kulon, Panginoon, Waymaker, miracle worker, promise giver, sa tanging pangalan ng Jesus. Yung either, light in the darkness, O yes, Lord. God, for healing right now in Jesus' name. If Move it's your will for them to be body because you are say wala thank you kang for plans them. mga itong physical ng aming mga Awas, Lord God, I speak ask right now in Jesus' name. you Amen and amen. nila in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you. He said in Psalms chapter 22, verse 28, for the dominion belongs to the Lord, and he will rule over the nation. The ruler is Jesus. The ruler is our Father God in heaven, in the power of the Holy Spirit in every country. Let us pray for the Israelites, for the Ukraine, Philippines, India, Pakistan, Africa, USA, Canada, Philippines.
ang China, ang Russia, ang bawat parte ng ibang mga nasa Middle East, kagaya ng Lebanon, Yemen, Palestine, Iran, Iraq. Let us pray for peace. Let's pray for the nations that only God will be the true ruler, not in the positions, not in the power, but only Jesus Christ. So let us begin in prayer for 1 minute. Father, we bring to you the nations and the governments. Nobody, O Lord God, created these nations and governments except you alone. Kayo po, Lord God, ang naglalang ng mga nasyon sa buong mundo. Kayo rin po, Lord God, ang nagpaupo ng mga leaders, O Lord God, ng mga nations in the world, Lord God. But truly, Lord God, you are the only King of Kings and the Lord of Lords. And so, Lord God, we bring to you all the warring nations, Lord God, that live in the name of Kayo Jesus. po na siyang maging Lord, ruler. let Kayo po your bigay ng wisdom tunay kapayapaan sa mundo, sa upon bawat all bansa, the mula sa Look hilaga, on sa you pulo, being sa silangan, sa home tingin. against you, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na kayo ang siyang magpapuri. In Kayo ang Jesus, mahal. Kayo ang be Panginoon. with us, nation, be Kayo with ang your tunay na country, oh Lord Lord. God, hindi President, kasamantalang kapangyarihan. the ministers and Lahat prime ministers, Lord. maraming Give them po wisdom salamat po and Diyos. discernment that We speak for peace peace. is We required, Lord. speak for peace. In Jesus' name we Speak pray. peace in Jesus' name. In Jesus' Amen. name. Amen. Amen. In the name of Jesus, Amen. Meron po ba tumating ng kapanganakan po sa atin for the celebrant? Okay, kung wala po, tayo po patuloy po sa panalangin. Aming Ama na makapagyarihan po sa lahat, maraming po salamat sa inyong mga salita na namin po narinig. Salamat sa buhay ni Ate Flora, ni Sister Flora, lagi niyo po siyang ingatan, patnubayan. At tunay nga, Panginoon, yung bawat pangitain mo para ho sa kanya ay tunay na Panginoon ay makita niya yung daan patungo, Panginoon, sa naisin mo para ho sa kanyang buhay. Lalong-lalo na ginagamit po ninyo siya, Panginoon, bilang instrumento sa bawat mga lugar na kanya po napuntahan. Lord, Amen. be a big deal to that yung visa na kanyang kinukuha. Lord, give that visa to her and Yes, to Lord. go in that in Jerusalem so that, Lord God, He may nanawa, Panginoon, ang inyong kalooban pa rin ang siyang mangyayari at matutupad. Kaya lagi yung siyang bigyan ng Amen. ingat at nubay, ilayo sa anumang sakit at kapahamak. Yes, Lord. Yes, Ilayo Lord. niyo po siya, Panginoon, sa anumang disgrasya. But we pray, Lord God, we speak for life, we speak for protection, blessing upon blessing sa buhay, Panginoon, ni Ate Flora. Ganon din, Panginoon, kay Kuya Virgil, ang aming pong panalangin, Panginoon, na patuloy na Amen. kayo ang siyang bigay ng kalakasan sa kanyang buong pangangatawan. We Amen. speak, Lord God, for healing. We speak, Lord God, for provision. We Yes, speak, Lord Lord. God, the supernatural Amen. Amen. breakthrough, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, sa buong Panginoon ng kanyang pamilya at patuloy na dalangin namin, O Diyos, kayo ang siyang umawak sa kanya upang patuloy na gamitin Amen. sa inyong naisin upang may pahayag ang iyong banal na kalooban at salita at kaligtasan kung paano siya binago, O Diyos, ay tunay na magagamit niya ito kung paano ang kanyang buhay ay tunay na napakaganda na may Amen. Kristo sa bawat pamumuhay po namin. Amen. Tino Amen. Diyos, ang aming pong panalangin kay Ate Ofelia. We pray, Father God, to bless Ate Ofelia Amen. bilang isang lola. We pray, Father God, na patuloy na ingatan niyo siya, patnubayan, at sa pag-aalaga po niya, Panginoon, sa kanyang apo, sa kanyang buong pamilya. Amen. Ama, laging bigyan ng kalakasan ng pangangatawan niyang pisikal. Yes, Lord Jesus. Ano man Yes. yung nararamdaman niyang kapaguran, Lord,
panalangin namin yung kalakasan ang Amen. naman po niya, Panginoon. And we thank you for the provision upon provision as patuloy na, O Diyos, sa ministeryo ng Daybreak Global, patuloy na kayo, O Diyos, ang siyang kumilos, Amen. ang siyang magmanifest ng patuloy upang ang bawat salita at bawat panalangin ay ito yung Lord madaganap, Jesus. mangyayari at tutugon Yes. pagkat ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Yes, Lord Maraming Jesus. salamat. Ito po ang aming pong panalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At Amen. Amen. tanggapin po natin ngayon ang bendisyon ng ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, na siya ang tunay na nagpapakita ng bawat mga Amen. at tunay na nagbibigay kahulugan ito. Amen. Ang tunay na maging kaganapan, mangyayari, matutupad, sapagkat ang Panginoon ang isang daan upang ang bawat kanyang mga anak ay totohanang lumalakad dahil sa gabay ng Banal na Espiritu. Kaya taglayin natin ang kapayapaan, taglayin natin ang kapanatagan, taglayin natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Ngayon at kailanman, ang bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. 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 Thank you.